And yun, yo, what's up again mga tol? Muli tayo nagbabalik para sa isang tattoo session. Siyempre ang gamit kong stencil solution is Madkit. Hindi siya malagkit at nagtatagal talaga yung stencil sa balat. Bali si client is first time pala magpapatattoo sa atin. Ang napili niyang design is sunflower na mayroong dalawang bubuyog sa gilid. And yung design is inedit natin para makuha natin yung eksaktong design na gusto ni client. So ngayon sinisimulan ko na muna yung design sa bandang baba. Yung style pala na gusto dito ni client is may pagka-realism. Kaya inuuna ko muna yung mga dapat na i-block, yung mga dark na part. Kasi bukod sa maliit yung design at dikit-dikit yung mga subject, mahirap din na mamansyan yung mga ibang light na colors. Kaya dapat mauna muna yung mga dark color. Actually, ganun yung sistema ang ginagawa ko kapag dating sa paggawa ng colored tattoo. At iba naman yung style kapag yung gumagawa ako ng mga painting or drawing. Minsan may similarity pero malaki pa rin yung pagkakaiba nila. Ang mahirap sa design na to, medyo blurred na kasi yung reference na ginamit ko. Kaya nilaro-laro ko na rin yung design. Actually, hindi ko kinuha yung eksaktong kulay. Binasi ko lang kung saan tumatama yung light, saka yung mga saan makikita yung mga dark spot ng design. Sa needle nga pala ang gamit ko is 3RL na 8 gauge, saka sa shading naman is 9RM na 10 gauge. Bali, gamit kong brand ng needle is from Osus Tattoo Supply na Red Dragon. Sa emollient naman ang gamit ko is Madkit. Sa volts, bali naka-consistent 5 volts yung ginamit ko dyan. Then sa stroke, binabaan ko. Hindi ako nagkakamali, parang 3.5 yung gamit ko dyan. Pag ganung stroke kasi sa ganung volts, mas nagagawa ko ng mga maliliit na detail. Saka mas napupulido ko yung design. Medyo matatapos na ako dito sa pagbablock. Bali doon sa may bubuyog, ginawa kong solid yung block nung lines nung sa may pakpak. Kasi inisip ko kasi pag nag-gild kasi to, medyo lalabo pa yan. Pag nilabuan ko, baka halos din na siya makita. Sa part na to, medyo na nagkukulay na ako ng mga ibang parts ng dahon. Ang gamit kong colored ink dito is Skin Candy saka Eternal. Sa part na to, kinukulayan ko na yung mismong bulaklak. Then, nilagyan ko ng plastic doon sa may bandang baba kasi iniiwasan ko na mahawaan yung ibang kulay sa baba. Kasi merong light color sa baba tulad ng yellow. Sa paggagawa ng sunflower na colored, imbis na brown or black ang ginagamit ko na pang dark sa petals ng sunflower, ginagamit ko is violet. Yun kasi yung complementary color ng yellow. So, kung gusto mong i-dark yung yellow, lagyan mo siya ng violet. Or unahin mo yung violet, tapos pa-whip shade siya para style layering. So, magba-violet ka, pa-fade, tapos saka mo papatungan ng yellow. Pwedeng dark yellow muna. Tulad dito, ginawa ko dark yellow. Meron akong golden yellow, tapos yung pinaka-dulo, yung pinaka-highlights niya, yung ginawa ko yung normal na yellow lang. Mas maganda kasi tignan, mas mukha siyang realistic kaysa sa black. Kasi pag black, minsan parang dumudumi tignan. Saka pag mga portrait or realism, mas ginagamit ako ng complementary color. Kasi pag black, hindi talaga siya pangit tignan pag yung tipong black yung ipandadark mo. Sa ngayon, patapos na ako, nililinisan ko na lang. Siyempre, gamit ko dito is Madkit na MK Fizz. At yun mga tol, natapos na ang ating tattoo session. Ito na ating finished product.
Sa mga gusto rin magpatato, PM nyo lang po ako sa akin. Personal Facebook and sa page ko. Yun lang mga tol. Kita-kit sa susunod na tattoo session and God bless.